No respect, no true love, literal na nakihype ka lang sa rap scene. Si Enigma kasi talaga diretso at literal na ginapang ang negosyo. Umani ng respeto at higit sa lahat, kung ayaw ka niya, sasabihin niya sa'yo yan ng harap-harapan. Di ba? Umalis ka dito, ka, harapan niya sasabihin yun sa'yo. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magkagawasap na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Napanood naman nating lahat itong nangyari sa pangil na isa sa mga bagong rap battle sa ating bansa, di ba? Nandyan syempre ang Flip Top who will forever be there kasi sila talaga nagpa-simula niyan sa Pilipinas. Meron lang akong konting bagay na gustong sabihin dito kay Phoebus aka Pagong na may buhok, no? Si Phoebus po ang pinakamalaking kuha sa freestyle, hip-hop, rap scene, to the point na sa pagkakakita ko sa kanya, naaalala ko yung dati kong sarili sa hip-hop up till now, di ba? Kaso lang parang mas cool pa siya sa akin, actually. Ha? Kasi at least ako, what you see is what you get. Kumbaga, kung may sasabihin ako sa'yo, hindi ko na kailangan saksakin ka patalikod. Di ba? Sasabihin ko na yon sa harap mo. Naka-upload at published. Samantalang ang laro mo, saksak patalikod, which yan yung pinakamapangit sa lahat. Lahat ng ugali ng sambayanan, ayan ang pinakapangit. No respect, no true love, literal na nakihype ka lang sa rap scene. Actually, sa totoo lang, mas may alam pa ako kaysa sa iyo sa rap scene. Alam mo yon? Sobrang tagal ko na the point na minahal ko na, tapos ang dami ko nang nalaman. Alam mo yon? Ikaw po imposible. From gym instructor, bigla ka naging nasa rap scene. Ang galing mo tas tinapalan mo ng perang madumi. Madumi. Ang mga nangangarap na mga MC. Real talk yan, ha? Laki pala ng bayad sa Phoebus na to ng Geely 88, which is illegal siya na online casino site, di ba? Kaya literal na sugal kaluluwa na lang. Kaya kahit mabura yung mga videos niya na uploaded sa YouTube due sa harap-harapang promotion ng sugal, okay na yon. Ang mahalaga, nakailang milyon na si Phoebus coming from the man himself. Luxuria. Kaya naman pala itong si Pagong, sobrang balat kayo na ipinapangalandakan pa sa madla kung magkano ang kinita ng isang video na in-upload niya sa YouTube. Which paghahatian pa rin ng dalawang MCs na kalahok. Palakpakan ng yan. Very good. Which, na, alam mo niyo yun, klarong-klaro naman na saksak sa likod ng flip top. Pasensya ka na doon. Pasensya ka na Don Pagong. Ang flip top kasi, o kaya naman syempre, ang founder, si Arik, Enigma, ay hindi kaya yung ganyang galawan, di ba? Yung galawang illegal mo. Kung saan, pumayag ka magpatanggal ng 2 ribs, matsupa mo lang sarili mo. Si Enigma kasi hindi ganyan, boss Pagong. Hindi siya ganyan. Si Enigma kasi talaga diretso at literal na ginapang ang negosyo. Umani ng respeto at higit sa lahat, kung ayaw ka niya, sasabihin niya sa'yo yan ng harap-harapan. Di ba? Umalis ka dito, ka, harapan niya sasabihin yun sa'yo, boss. Hindi mo tulad na sasaksak patalikod ka gumraduate. Marami ka nang nagagawa ng ganyan, Phoebus. Alam ko yan. Saka ako na yan papangalanan, yung mga scam mo. Once na sumagot ka dito, ilalatag ko lahat ng proof para everybody happy. It's gonna be fun. I'll wait for that. Yung pastry vapors, mga boss, sa mga fanatic ng PSP, kita naman nating lahat yan most likely. Yung pastry vapors, di ba? By Boss Ian Angeles, which siya yung CEO nito. Ito, medyo deeper na to, pero sasabihin ko sa inyo sobrang lulupit na mga sources ko eh. Ito ang tunay na source, hindi yung chismis lang, hindi yung kasinungalingan Ito legitimate talaga. Okay? Napakabait ng tao na yan, si Boss Ian Angeles. Pero anong ginawa mo? Pinagpalit mo sila. Agad-agaran without walang kahit na anumang hesitations para sa flavor. No shit sa flavor, wala naman akong pakialam sa mga ganyan. But nadadamay lang kayo dito kasi yun nga, kayo yung pinagbabasihan ko
Most likely walang alam si Flava. Alam mo yun, hindi ko alam. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kasi inoferan po si Phoebus ng 8 million ng Flava. Wala ka man lang courtesy. Hindi naman din mali na hindi mo tanggapin ang 8 million. Wala, hindi ka mali. Tama ka. You're doing good, man. 'Di ba? Kaso lang, wala ka man lang pakundangan. Wala ka man lang courtesy. Sana man lang nagtanong ka kung kaya niya bang tapatan ng 8 million. Hindi yun nagpukal ka agad. Iniwan mo ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Syempre may contract din kayo. Pasalamat ka, napakabait ni Boss Ian. Pasalamat ka. Si Boss Ian, na tumulong lang naman sa'yo para sa FUBU sponsorship mo. At nag-stand sa'yo from the start ng idea mo. Tas ganyan lang ginawa mo para sa pera, kinana mo na agad-agad ang taon tumulong sa'yo. Yung utang na loob, Pibus, alam mo yon. Tinuruan ka ba ng pamilya mo, ng mga magulang mo yan? Kung hindi ka tinulungan ng utang na loob, huwag mo kakalimutan niyang ituro sa mga anak mo. Baka kasi pagsisihan mo, Pibus. Ha? Pinakapangit kasi sa lahat yung ganyan eh. Yung tinatawag na galawang ahas. Ganyan si Pibus. Ingat kayong lahat na nakapaligid kayo dyan. Meron pa akong pinakamalupit na source, mga ka-hombre ko. Sobrang tindi nito. Masakit to, Pibus. Kung ako sa'yo, huwag mo na itong panuuran, man. It's over. Parang noon, naalala ko pa, madalas mong kasama lagi, real talk to si Boss Toyo, Tiny Montana, si Ricey, di ba? Yung babae ni Skastakli dati. Naalala ko noon, nakita kong post ng asawa mo regarding kay Tiny Montana. Imagine ninyo, nilait-lait pa na peke daw ang Rolex ni Tiny. Well, si price tag ba na syota mo, Pibus? Original bang mga suot? Tangin na nyo, mga ulol kayo. Ha? Ayan tuloy. Kung mapapansin nyo, kahit si Tiny at price tag may agwat na din. Real talk yan. Si Toyo, pansinin nyo, never na din yan nakasama. Alam ko na lahat yan. Kitang-kita na pag ganyan, ibig sabihin may nangyari na between them. Siguradong dahil yan sa pera for sure. Wala na pong iba. Sure yan. Pasalamat ka, Phoebus. Hindi ka babalikan kahit kailan ni Tiny Montana kasi may utang na loob siya sa inyong mag-asawa. Dahil nung na-COVID siya, kayo nag-ayos sa kanya. Well, utang na loob yun. Tulad ko kay Badang. Malaki ang utang na loob ko kay Badang. So kahit galit, kahit mali si Badang, for me, hindi siya mali, man. Kung nasa baba ang mahal kong kaibigan, parehas kami nasa baba. Pag nasa taas, parehas kami nasa taas. Ganun akong kaibigan. Ikaw, Phoebus, hindi ka ganun. Pagka yung isa nakita mong nasa baba, bahala ka na dyan, doon ka na sa taas. Matalino kang pal ka. Kaso lang hindi ko maisip papaano ka tumatagal sa galawan ng underground, no? Kung ganyan yung style, kung ganyan ang mentalidad mo. Because I know how things work sa underground. Usually yan may sinusunod ka na sitwasyon eh. Gets mo? Hindi siya ABCD. I think kung ganyan ang galawan mo, wala ka pa sa naging posisyon ko dati noon, sa panahon na yon, noon sa buhay ko na yan, sa part ng yan ng buhay ko. Kasi hindi mo pa alam yung pagkakasunod-sunod. Sa nakikita ko sa iyo, magaling kang hop and hop, tas inaapakan mo yung mga tao na naging kaibigan mo. Hindi siya allowed sa underground game. So, kasi kung talagang ang nasa underground ka, naiisip ko, sana wala ka na ngayon. Kung ganyan ang ginagawa mo. 'Di ba? Na I don't think na mas malalim ka pa sa akin sa part na yun. Anyway, sige lang. Kahit kailan, uulitin ko, magpasalamat ka kay Tiny Montana kasi talagang meron siyang tinatawag na utang na loob. Okay? Kahit kailan, ang flip top ay hindi pala talaga matutumbasan ng PSP. Ayan kasi yung inisip ko eh. Akala ko lang. Akala ko before. Di ba? Nagkamali lang ako sa una kong comment. Ngayon, na mas nagmasid ako, nakita kong hindi pala talaga kaya ni Phoebus.
maging next level Enigma. 'Di ba? Sabi ko dapat si Enigma may building na ngayon. So sa tingin ko si Phoebus papunta na doon, but I don't think it's gonna happen. Parang parang itong PSP ay parang mga BOTY style lang, Battle of the YouTubers na ginawa ko. Na puros lang kailigalan, tapos sa huli bumagsak din no, nawala na yung pinakamalaking support galing sa hindi magandang sponsorship. Ayan din ang mangyayari sa PSP. Tandaan nyo to sinasabi ko. At least ang flip top, hindi ganyan. Kumbaga, andyan na talaga habang buhay. Kaso lang, dahil nga legal ang flip top, normal lang po na hindi malaki ang TF. Alam naman ng halos lahat ng matatalino yan. Kapag illegal, mataas talagang TF. Siyempre, walang control. Samantalang pag legal, talagang may control. Matindi ang control. Kasi even to get a sponsorship, kaya nga dapat habang buhay niyang dilaan yung butas ng puwet ni Luxuria, butas ng puwet ni Boss Ian, kahit kailan kapag legal, sobrang hirap po makakuha ng sponsorship. Meron ka ng tinatawag na, anong tawag doon? Yung sponsorship deck, which sobrang mahal gawin, okay? Tapos sobrang hirap panindigan. Meron ka ng tinatawag na sponsorship deck. Meron ka pang tinatawag na dila sa butas ng puwet, tsupa, kung ano-ano pa doon sa gusto mong pagkakuhanan ng sponsorship. That's that that, man. Ganyan siyang kahirap, mga boss. Ayan ang reality sa negosyo kapag legal. Okay? And dyan, saludo ako kay Enigma. Kaya normal lang na hindi malaki ang TF. Yung mga kasali sa flip top, huwag kayong maging utak talangka. Ganyan talaga kasi ang sinalihan nyo ay legal. Normal lang lahat yan, di ba? Hindi gaano kaganda ang place, obviously, ng flip top, di ba? Yung quality, hindi rin ganyan kaganda tulad dyan. Kasi pinakamahirap magnegosyo, real talk, kapag legal talaga. And yun ang pinasok talaga at iginapang. Take note, iginapang ni Enigma. Pansinin nyo si Phoebus, hindi na niya kinailangan gumapang. Una sa lahat kasi, syempre, ipinatag na ni Enigma ang daan. Siya naging kupal, backstabber, gumawa din ng same. At syempre, yung binuo ni Enigma, kinuha niya sa mas malaking presyo, ginamit niya yung illegal. Magaling to, man. Isipin nyo, bro, mga tol, yung ilang taong pinondo ni Enigma, binigay niya yung buhay niya, ginapang niya, tinarantado lang siya ng isang tulad ni Phoebus na sobrang illegal. Crazy, man. Ang crazy niyan, sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, pag chinek nyo ang illegal dito sa ating bansa, baka mas mauuna pang magtago ito si Phoebus kaysa sa akin. Kasi sobrang dami niya ring nagawang mga hocus-pocus, which pupuntahan pa natin yan soon. Huwag muna ngayon kasi wala pa naman siyang nagagawang mali sa akin. Okay, huwag muna ngayon. Kailangan, ayoko na rin pating magsalita ng mga cheche, bureche lang na kalokohan. No, 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 no. We want things clear. Hindi na tulad noon na basta na lang makatira. Hindi ganon, man. Now it's real. Now it's heavy. Real talk lang. Okay, wala nang ibang kalokohan, man. Wala nang iba. Anyway, inuulit ko sa inyo, mga boss. Ganito yan eh. Kapag ikaw, Phoebus, tulad ng sinasabi sa'yo ng bitch mo na si Price Tag, di ba? Binayaran mo ang mga judges, di ba? So, dapat, hinayaan mo, kaya ka nga rin naglagay ng judges, hinayaan mo dapat sila na magdesisyon. Kaya sila ang judge. Ngayon, naging tanga ka, sabi ng bitch mo na si Price Tag, tanga ka. Bakit mo inako ang responsibility at ikaw na mismo nagdesisyon? Yan tuloy. Ang dami tuloy na nainis sa'yo, ang dami tuloy na sitwasyon na ma-open sa'yo ngayon sa buong buhay regarding sa life mo. Kung paano ka nakarating dyan. When you could have just stayed as you are, iyan yung mali mo. Everybody thought na walang downfall ang PSP. Now everybody saw na meron downfall. Pasalamat ka na lang forever kay Enigma at sa flip top. Okay? You must be forever grateful, Phoebus.
Kung wala si Enigma, wala ka dyan. At maniwala ka, kung ikaw man ang magiging next Enigma, mali na agad yung first, second, third step mo. You need to recalibrate again. Because things gonna go heavier from now on. Maniwala ka. One love. Good fucking vibes.